Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Chop Chop Lady. Hindi magkanda-ugaga sa funeraria ang binatang si Joren dahil sa dami ng kailangan lang ayusan at make-upan. Marami kasing namatay sa kabilang baryo dahil sa sunod-sunod na patayan sa pagitan ng dalawang angkan. Halos 3 taon ng trabaho ni Joren ang pagmi-makeup ng patay. Sa tagal niya sa funeraria, nasanay na lang din siya na makakita ng bangkay. Halo-halong bangkay na ang naayusan niya. Merong mga namatay lang sa sakit. Merong din namang mga naaksidente. Pero ang mga nagpapatayo ng balahibo niya ay ang mga taong pinapatay ng brutal. Sa lahat kasi ng bangkay na naka-encounter niya, sa mga ganun siya napapatagal. Hindi niya alam pero pakiramdam niya kasi ay ang bigat-bigat ng atmosfera. Para bang nararamdaman niya ang damdamin ng mga yun bago sila pinatay. Kawawa naman to. Bata pa ito eh. Bakit nila dinamay? Sana kung may problema sila, wag nilang dinadamay yung mga inosente. Ay, mga walang puso. Abala si Joren sa pag-finishing ng makeup ng isang bata na sa pagkakaalam niya ay pinagbababaril sa katawan. Alam mo pre, kapag angkan sa angkan ng laban, walang bata, walang matanda, basta parte ka ng pamilya, kasama ka sa patayan. Hindi uso ang konsensya sa mayayaman kapag pride na ng pamilya ang usapan. Sandaling napatigil si Joren at tumingin sa abalaring si Morel. Di ba parang napaka-irrasyonal nung ganung mindset? Irrasyonal man o hindi, wala na silang pakialam doon pre. Tulad nga na sinabi ko, pride ang pinaglalaban nila. Wala silang pakialam sa iisipin ng ibang tao. Muling ibinalik ni Joren ang tingin sa bata. Kasalanan niya ng mga magulang ng batang yan, no? Alam nilang nasa alanganin ng pamilya nila, dapat inilikas na lang nila yung mga anak nila. Mga irresponsableng magulang. Dapat kasi wag mag-anak kung hindi kayang alagaan eh. Siya nga pala Joren. Baka bukas wala ako ha. Namatay kasi yung lola ng girlfriend ko eh. Makikipaglamay ako. Ayos lang ba? Oo naman no. Ayos lang sa akin, walang problema. So ikaw munang bahala rito ha. Alang na rin naman ang kaluluwa mo eh. Tinapik pa ni Morel si Joren matapos ang birong yon. Makalipas lang ang ilang sandali ay natapos na rin nila ang pag-aayos sa mga bangkay. 9:00 na ng gabi noong mga sandaling yon. Pero hindi pa sila nakakauwi. Sa katunayan, break time pa lang nila ng mga oras na yon. Kailangan kasi nilang mag-overtime. Hinihintay pa nila ang 2 pang bangkay na darating din sa gabing yon. Habang wala pang ginagawa, ay tumambay muna ang 2 sa tapat ng funeraria. Tamang yosi at kwentuhan konti. Maya-maya lang, nakarinig sila ng mga kalabog sa loob. May hinang kalabog lang naman, pero dahil sobrang tahimik na, ay dinig na dinig nila. Isa pa, nag-iisang bahay lang ang funeraria sa area na yon. Gumisi lang ang 2 sa mga kalabog na yon. Sanay na kasi sila sa mga ganong klase ng paramdam. Hindi na lang din nila pinapansin. Naniniwala kasi ang 2 na may isang araw pa ang kaluluwa ng namatay dito sa lupa. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay dumating na rin si Sopronio, ang driver ng L300 na tagahatid ng mga bangkay. Okay na ba yan? Oks na. Bababa na lang natin. Babae ba yan o lalaki? Matanda o bata? 2 babae. Mga nasa edad 15 hanggang 22 yata. Magkapatid daw eh. Masaklap ang nangyari dito. O sige, lapag mo na yung info na yan. Inukot to ng kalaban nilang angkan. Tapos, ilang araw, natagpo ang durog yung muka, kamay, paa, tuhod.
Concerned nga ako sa inyo kung papaano nyo sila mamimake-upan eh. Kami nang bahala dyan. Buksan mo na at ibaba na natin. Agad na binuksan ni Sopronio ang likuran ng L300. Kinuha nila roon ang 2 body bag kung saan naroon ang bangkay ng magkapatid na babae. Nang mapagtulungan na nilang maipasok sa loob, sinimulan na rin nila ang pag-aayos sa bangkay. Medyo nangiwi lang sila sa umpisa dahil hindi na talaga makilala ang 2 bangkay. Doon lang talaga kinilabutan si Joren, pero awang-awa siya sa sinapit ng mga biktima. Natapos ang kanilang trabaho, dakong 12:00 na ng gabi. Sila rin ang nagsara noon. Pinagkakatiwala kay Morel ang susi dahil kamag-anak naman ito ang may-ari ng funerarya. O paano pre? Ikaw na bahala rito bukas ha. Nasabi ko na sa iyo ha. Oo pre, wag mo nang isipin yun, no? Ako nang bahala. O paano? Dito na ako. Nagtapikan na lang sa balikat ang 2 bago tuluyang maghiwalay. May kalahating oras ang lalakarin pauwi ng kanilang bahay. Malayo-layo na rin kung tutuusin. Wala na kasing masasakyan na tricycle sa mga ganoong oras. Ayos lang naman yon kay Joren. Nasanay na rin naman kasi siya dahil nung nag-aaral pa siya, mas malayo pa ang kanyang nilalakad. Naging tila memorable na sa kanya ang kalsadang kanyang nilalakaran. Kaya kahit papaano, kampante naman siyang ligtas siya kahit mag-isa lamang siyang naglalakad. Nasa kalagitnaan pa lang yata siya nang may mapadaan na itim na van. Nagtaka siya nang makitang may itinapon na sako sa gilid ng kalsada. Hindi na siya lumapit doon dahil ang nasa isip lang naman niya ay basura ang laman ng sako. Ay nako, mga siraulo. May sasakyan pero walang utak. Tama bang tapunan dyan ng basura? Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Joren. Nakarating siya sa kanilang bahay ng mag-aalauna na. Bagsak ang lalaki at mabilis na nakatulog. Kinaumagahan ay maaga na naman siyang gumising. Wala naman siyang inaasahang darating na bangkay noong araw na yon. Pero maagang kukunin sa funerarya nila ang mga naayusan na nila. Papasok na si Jory nang marinig niya ang kanyang ina na si Susan na may kausap sa tapat ng kanilang bahay. Naririnig ni Jory ng usapan kaya nagpasya siyang makimarites na muna habang nasa pinto. Totoo ba? Pang ilan na ba yung natagpuan sa area natin? Nako, nakakabahala na yan ah. Ay nako Mare, hindi ko na nga mabilang kung pang ilan eh. Basta ang alam ko lang, yung bagong bangkay na itinapon chap-chap daw ang katawan. Ay, kawawa yung babae. Kasi naman, di ba magulo na sa kabilang baryo? Nagiging tapunan na ng patay ang lugar natin. Diyos ko, dapat may gawin si Kapitan. Ay nako Mare, ang narinig ko sa asawa ko, hindi taga kabilang baryo ang babae. Parang dayo lang eh. Nakuha ng usapan na yun ang interes ni Joren. Dahil doon, inaasahan na niya na merong darating na bangkay sa araw na yon. Kaya naman nagmamadali na siyang umalis ng bahay para pumunta sa funerarya. 7:00 pa lang ay naroon na siya. Mga bandang 8:00, hindi nga siya nagkamali. Isang bangkay ng babae ang inihatid ni Sopronio. At base sa lalaki, ang babaeng nasa body bag ay ang sinasabi nilang chop-chop lady. Palala na talaga ng palala ang dinadala ko dito. Naisip ko lang, wala bang ginagawang gobyerno natin para matigil ang patayan dito? Nakakabahala na yung ganyan ha? Napapailing na lamang si Sopronio. Sa tagal kasi nila sa ganoong trabaho, yun ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng chop-chop lady. Para kay Joren, yun na ang pinakamalala sa lahat. Yan mo na, tulungan mo na lang ako ipasok to.
Pinagtulungan nilang buhatin ang body bag. Kung tutuusin, kaya naman ni Joren mag-isa yun. Sadyang hindi lang talaga siya komportable. O sige pre, salamat ha. Teka, wala ba si Morel? Mag-isa ka lang? Tumango na lang si Joren. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya gumalaw yung chop-chop lady na yan. Joke lang. O baka kabahan ka kagad dyan ha. O sige, una na ako. Pag-alis ni Sopronio ay idinako na ni Joren ang atensyon sa body bag. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Ay gagi! Napatakip siya ng bibig nang makita ang babaeng makakahiwalay ang parte ng katawan. Ay nako, napakagago naman ang gumawa nito. Pinagmasdan ni Joren ng mabuti ang mukha ng babae. Kalmado ang mukha ng babae. Parang tanggap na nito ang kamatayan niya. Matagal na to ha. Inihanda na ni Joren ang kanyang sarili. Matatagalan kasi siya sa isang yon. Medyo kailangan niya kasing maging maingat sa pagkakabit ng mga parte ng katawan. Isa kasi sa paniniwala niya bilang matagal na sa ganoong trabaho, hindi maaring basta-basta lang ang pagtahi sa mga bangkay. Babalikan daw di umano ng bangkay ang sinumang bumaboy sa pagtatahi ng kanilang katawan. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Halos 6 na oras niyang inayusan ng babae. Yun ang pinakamatagal sa lahat ng tinrabaho niya. Di niya maintindihan pero parang may kakaiba sa babae na siyang nagpapabagal sa kilos niya. Ayos na. Siguro naman, hindi mo na ako dadalawin ha. Maayos naman ang pagtatahi ko eh. Nagawa pa talagang kausapin ni Joren ang bangkay. Paraan niya yon para kahit paano ay mabawasan ang kanyang pagkailang. Pinagmasdan ni Joren ang hubad na babae. Perpekto ang mga tahi. Maayos na rin ang muka na sakalang napagtanto ng binata na maganda pala ang babae. Sa palagay ni Joren, mayaman ang babae. O kaya naman ay isang modelo. Kung medyo mainit-init pa nga sana ang babae, baka ginawa na naman ni Joren ang ginagawa niya sa dating bangkay na tinrabaho niya. Pero malamig na ang babae. Matitigas na ang katawan nito. Hiwa-hiwalay pa nung makita niya. Dakong 3:00 ng hapon ay saka lamang nakapag-break time ang lalaki. Tumambay siya sa tapat habang nagyoyosi. Nakatingin lang siya sa ibaba nang marinig ang kalabog mula sa loob. Nung una ay hindi niya yon pinansin. Normal na ang mga ganong kalabog para sa kanya. Pero nung hapon na yon, iba ang kalabog na kanyang naririnig. Malalakas at sunod-sunod. Agad na itinapon ni Joren ang sigarilyo. Bumalik siya sa loob. Pagdating niya sa silid, naabutan niyang nasa sahig na ang bangkay na kanina lang ay tinatahi niya. Ay putya! Nangyari dito? Tiningnan niya ng maayos ang lamesa na pinagpatungan niya sa bangkay. Wala naman yung nakitang problema roon. Matibay naman, ni hindi nga rin umuuga. Kaya isang malaking palaisipan para sa lalaki kung papaano nalaglag ang bangkay sa baba. Sinubukan ni Joren na hindi bigyan ng ibang kahulugan ang nangyari. Dahil mag-isa lang naman siya noon sa mga sandaling yon, mag-isa niya ring bubuhati ng babae. Pagkahawak niya sa likuran ng babae, napatigil siya nang maramdamang tila may mainit na hininga na dumampi sa tenga niya. Napatitig si Joren sa bangkay ng babae. Nagtataka siya. Napapaisip kung sa babae nga ba galing ang hininga o sadyang guni-guni niya lamang yon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ng babae. Ngunit wala naman siyang naramdamang hininga. Ay, akala ko naman. Buong puwersa na lang niyang binuhat ang bangkay.
Mabuti na lang din talaga at hindi nakala sa mga tinahi niya. Bago umalis sa silid na yon, ay pinagmasdan niya munang mabuti ang babae. Kinakabahan na siya pero pinipilit na lamang niyang maging kalmado. Natapos si Joren ang lahat ng trabaho sa araw na yon. Maaga siyang nakapagsara ng funerarya at nakauwi ng kanilang bahay. Naabutan niya sa lamesa ang kanyang ama't ina, pati na rin ang nakababatang kapatid na si Nelson. Anak, sakto nakauwi ka na. Aba, magsanto ka na ron ha? Sabayan mo na kaming kumain. Maraming salamat po, Nay. Sabay-sabay silang kumain ng mga sandaling yon. Sa kalagitnaan ng kainan ay napansin ni Joren na tahimik lang ang kanyang ama. Ganon din ang 15 anyos na si Nelson. Sa isip-isip ng lalaki ay baka nag-away na naman ang dalawa. Kinabukasan, sinundo ni Morel si Joren. Nakamotor si Morel. Pabor naman kay Joren yon dahil makakatipid siya sa pamasahe. Pagdating nila sa funeraria ay naroon na si Sopronio. Susunduin na nito ang bangkay ng babaeng chinap-chap. Base kasi sa mga pulis na nakausap ni Sopronio, napag-alaman na taga-ibang probinsya pala ang babae. Oh, ang aga. Oo, sabi ni Chip taga Isabela daw yung babae. May nakita kasi silang ID sa isang gubat. Nakalagay doon na taga Isabela yung babae. Ang kaso nga lang, hindi pa alam kung sino yung pamilya niya eh. Kukunin na lang nila yung bangkay at isusurrender sa lokal sa Isabela. Noong mga sandaling yon, naalala na naman ni Joren ang mga naranasan niya sa bangkay na yon. Pero pinili na lamang niya na wag nang ipaalam. Okay naman na yun, di ba pre? Ayos na? Tinapik pa ni Morel si Joren nang mapansin na malalim ang iniisip nito. Ha? Oo. Natapos ko na yun. Okay, tara. Kunin na natin. Binuksan nila ang punerarya. Sabay-sabay silang pumasok doon. Pagpunta nila sa silid ay nanlaki ang mata ni Joren. Nakabukas na ang storage ng mga bangkay. Ha? Paanong? Pre, napasok ba tayo? Wala na yung bangkay sa loob oh. Inisa-isang hugutin ni Joren ang mga bakal na tabla na higaan ng mga bangkay. Pero wala na ni isa sa mga yon ang may laman. Naisara ko naman ito na maayos eh. Paano may makakapasok dito? Pre. Tingnan nyo ito oh. Napansin ni Sopronio ang mga hibla ng nylon sa sahig. Hindi maaaring magkamali si Joren. Yun ang ginamit niyang pantahi sa babaeng bangkay. Oh, Joren, bakit? Pre, ito yung ginamit kong pantahi sa bangkay eh. Ibig sabihin, tinanggal ito sa katawan niya. Chop-chop yun pre, makakahiwalay yun. Di, may kumuha nga. Hindi ko alam. Nakapadlock naman ito nung dumating tayo, di ba? Paano mawawala yun? Sandaling natahimik ang tatlo nang makaramdam sila ng kakaibang lamig. Nang makabuelo ay muling nagsalita si Sopronio. Ay, ano yun? Nabuhay yung babae? Nagtayuan ang balahibo ni Joren sa mga pagkakataon na yon. Nagbutil-butil ang pawis niya. Sa puntong yon, napilitan na siyang ipagtapat ang nangyari. Ang totoo, iba na ang pakiramdam ko kagabi pa lang eh. Habang tinatahi ko siya, feeling ko nanunod siya sa akin eh. Tapos, nang iwan ko lang saglit yung babae, narinig ko sa baba na nahulog siya sa sahig. Mga pre, imposibleng mahulog yun kung walang gagalaw o kung di siya gagalaw. So sinasabi mo na may kababalagang nangyari dito? Bumuntong hininga si Joren at pinunasan ng kanyang noo na basang-basa na ng pawis. Ewan ko, pero parang ganun na nga. Isinirado na lamang nila ang silid na yon.
Tahimik silang nakastandby sa labas at napapaisip na lamang sa nangyari. Hindi nila alam kung papaanong sasabihin sa kanilang boss ang pagkawala ng bangkay. Maging sila rin kasi ay hindi pa rin may paliwanag ang kaganapang yun. Hoy, paano yan? Baka mamaya niyan may magpunta na rito para i-claim yung bangkay. Anong sasabihin natin? Ay, sumasakit ang ulo. Ang weirdo naman ng mga nangyayari. Hanggat walang nakiklaim, hayaan nyo na lang. Ako na lang din muna ang magpapaliwanag sa mga pulis sakaling tanungin na nila ako tungkol sa bangkay. Sige pre, maraming salamat ha. Oo sige, alis na ako. Huwag muna kayong maingay kay boss ha. Pare-pareho tayong mayayari niyan. Tumangon na lamang si Joren at Morel. Naiwan ang dalawa sa funeraria. Hanggang sa mga sandaling yon ay inaalam pa rin nila kung papaanong nawala roon ang bangkay ng babae. Inabot na sila ng gabi, ngunit wala naman silang nakita mga palatandaan. Pagsapit ng 8:00 ng gabi ay napag-isipan na lamang nilang dalawa na maagang isara ang funeraria. Tutal, wala naman silang gaanong ginagawa. Balisa ang dalawa na maghiwalay sila ng landas. Malalim ang iniisip ni Joren pag uwi nila sa kanila. Naabutan niya ang ina na nasa tapat ng kanilang bahay. Abala ito sa pagsasampay ng mga nilabhang damit. Oh anak, bakit ngayon ka lang? Tapos na ang hapunan. Akala ko ba maaga ang uwi mo kanina? May inasikaso lang sa trabaho, Nay. Ay sige. Pero ano nangyari? Ayos ka lang ba anak? Parang may problema ka ha. Ayos lang naman ako, Nay. Pagod lang. O sige po. Pasok na ako sa loob. Tumangon na lamang si Susan. Pagpasok ni Joren sa kanilang bahay ay inabutan niya ang kanyang kapatid na si Nelson. Abala ito sa paggawa ng assignment. Lalagpasan na lang sana ni Joren ang kapatid nang magsalita ito. Kuya, alam mo ba yung tungkol sa chop-chop lady? Napatigil ang lalaki at nilingon ang kapatid. O bakit? Ano bang meron? Alam mo nga. Oo nga, ano bang meron? Umayos ng upo ang binatilyo sa upuan at saka pabulong na nagsalita. Kanina si school. May nakakita ng kamay ng babae. Gumagalaw yung kamay niya na para bang may sariling buhay. Muling umandarang kilabot sa buong katawan ni Joren. Wala sa itsura ni Nelson ang pagbibiro, kaya lalo siyang kinakabahan. Kilala niya si Nelson. Wala itong pakialam sa mga kwentong bayan. Kaya nung mga sandaling yon, alam niya na totoong nangyari ang sinasabi ni Nelson. Ano? Kamay ng babae? Gumagalaw? Oo kuya, sabi nung iba. Yung nagmamay-ari daw ng kamay na yun yung babaeng chop-chop. Tingin mo kuya, nabuhay kaya yung chop-chop lady? Di ba sa inyo yun dinala? Dahil sa kaba ay hindi alam ni Joren ang isasagot sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Minabuti na lamang niyang iwasan ang tanong na yon. Pagod ako, Nelson. Ayoko sa mga nonsense na tanong. Pumunta na lamang siya sa kanyang kwarto. Agad niyang isnarado ang pinto. Napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib. Kahit anong gawin niyang pag-alis sa isipan niya ng tungkol sa chop-chop lady, ay paulit-ulit pa rin itong lumilitaw sa utak niya. Nakinig na lamang siya ng kanta para makatulog. Naging epektibo naman ito dahil mga ilang sandali lang ay dinalo na rin siya ng antok. Mga bandang 3:00 nang magising si Joren. Nanunuyo ang kanyang lalamunan kaya lumabas siya ng kwarto para kumuha ng tubig. Nakasalubong niya ang ama na parang takot na takot. Lingon ng lingon sa labas na parang meron itong tinatakbuhan. O tay,
Bakit gising ka pa? Madaling araw na. Ha? Wala. Tay, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Kulang na lang ay tumakbo ang kanyang ama papunta sa silid nito. Napapailing na lamang si Joren dahil doon. Kumuha na lamang siya ng tubig sa kusina. Habang umiinom ay naisipan niyang sumilip sa labas. Wala naman siyang nakitang kakaiba. Kaya ganun na lamang ang pagtataka niya kung ano ang tinitingnan ng kanyang ama sa labas ng kanilang bahay. Aalis na sana si Joren nang bigla siyang makarinig ng mahinang tawa. Napatigil ang lalaki. Muli siyang lumingon sa labas ng dahan-dahan. Nagsimula na siyang kabahan sa mga sandaling yon. May tao ba dyan? Walang tumutugon sa kanya. Pero nakakaamoy siya ng kandila. Bagay na nakadagdag sa kanyang kaba. Muli niyang narinig ang mahinang tawa. Sa pagkakataong yon, sigurado na siya na boses yun ng babae. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Lumabas siya ng bahay at sumilip sa kanilang silong. Madilim doon, kaya wala naman siyang makita kung sino ang naroon. Basta't alam lamang niya na maraming nakatambak na mga gamit ng kanyang ama sa pagmemekaniko. Marahan siyang lumapit doon. Kinakapa-kapa niya ang ilalim ng silong. May nakapa siyang isang bagay na mabuhok. Kinuha niya yon. Napamura at napasigaw na lamang si Joren nang makitang ulo pala ng isang babae ang kanyang hawak. Nakatingin yun sa kanya at tumatawa na parabang nababaliw na. Ikaw yun! Hindi siya pwedeng magkamali. Ulo yun ng babaeng inayusan niya sa funerarya. Natumba siya at napaatras. Napadikit na siya sa kanilang bakuran. Walang tigil sa pagtawa ang pugot na ulong yon. Gustuhin man niyang bumalik na lang sa loob ng bahay ay hindi naman niya magawa. Pakiramdam niya, kapag gumakbang siya palapit ng pinto, ay bigla na lamang gugulong ang pugot na ulo patungo sa kanya. Kaya sa halip na bumalik sa loob, ay tumakbo na lamang siya paalis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta't ang gusto lamang niya ay makaalis at makalayo sa pugot na ulong tumatawa. Narating ni Joren ang terminal ng tricycle. Wala pang katao-tao dahil mag-aalas 4 pa magkakaroon ng mga tao roon. Umupo siya sa mahabang upuan na yari sa bakal. Hingal na hingal si Joren ng mga sandaling yon. Nagsisisi na siya noon na uminom pa siya ng tubig. Kung alam niya lang na mangyayari yun ay hinayaan na lamang sana niyang matuyo ang kanyang lalamunan. Sinuyod ni Joren ng tingin ng paligid. Nakakakilabot ang lugar na yon. Bukod sa medyo madilim dahil mahina ang poste ng ilaw, napapalibutan din yun ng mga halaman at puno. Nakahinga lamang ng maluwag si Joren nang may dumating na 2 lalaki. Sa kanyang pagkakaalam, ang mga yun ay tagapamahala ng terminal. Akala ko nagbibiro si paring Abet. Pero totoo daw talaga. Bukod kasi sa kanya, meron pang nakakita sa binti ng babaeng chinap-chap. Gumagalaw-galaw daw pare. Nakakakilabot yun. Oo nga Kaya pala takot na takot yang si paring Abet kanina. Niyaya ko lang naman kumain sa parisan sa bayan. Aba, tinakbuhan ako. Takot na takot. Parang nakakita ng multo. Ikaw ba naman makakita ng binti na putol tapos gumagalaw Ewan ko na lang talaga kung hindi ka kilabutan. Sabi nila nagbumulto daw yung chap-chap lady. Ano sa palagay mo? Ewan ko. Siguro. Basta, hindi ko alam. Nanginginig si Joren habang pinapakinggan ang usapan ng 2 lalaki. Ganon pa man, mas pinili na lang din niyang tiisin ng mga naririnig kaysa bumalik ng kanilang bahay.
Makalipas ng ilang oras ay sumikat na rin ang araw. Sinamantala na yun ni Joren para umuwi. Naabutan niyang naglalaga na ang kanyang ina ng saging na saba. Bago pumasok ng bahay, sinilipan ni Joren ang kanilang silong. Napansin naman niya ang kanyang ina. Anak, bakit? May hinahanap ka ba? Umiling si Joren. Wala naman po, Nay. Patay mali siyang pumasok na lamang si Joren sa loob. Naabutan naman niya ang kanyang amang si Ambet na mag-isang kumakain. Hindi na sinayang ni Joren ang pagkakataon. Umupo siya sa harapan ng ama at nagtanong. Tay, sabihin niyo nga sa akin, nakaranas ba kayo ng kababalagan kagabi? Napatigil sa pagmuya ang kanyang ama. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa kanya na parang ito ay nababahala. Hindi makasagot ang kanyang ama. Napansin na lamang ni Joren na nanginginig na ang kamay ni Ambet. May narinig akong dalawang lalaki nag-uusap sa terminal kaninang madaling araw eh. Pinag-uusapan kanila. Nakakita ka raw ng binti na gumagalaw. Totoo ba yun, Tay? Umiling-iling ang kanyang ama. Tatayo na sanang lalaki nang pigilan nito ni Joren. Tay, may nakita kong pugot na ulo sa silong natin kanina. Tumatawa siya na parang nababaliw. Wala akong ideya kung bakit siya nagpapakita sa akin, Tay. Ano ba nangyari? Lalong nanginig sa takot ang kanyang ama. Parang may nakabarang kung ano sa lalamunan nito. Kung kaya't hindi ito makapagsalita. Tay, sabihin mo na. Hinawi lamang ng kanyang ama ang kanyang kamay at mabilis na naglakad papasok ng silid. Nag-aaway ba kayo ng tatay mo? Bakit ka ba napasigaw? Napalingon si Joren nang pumasok ang kanyang ina. Narinig kasi nito ang pagtaas ng kanyang boses. Wala, Nay. May pinag-uusapan na kami ni tatay. Ayusin nyo. Kaaga-aga ganyan kayo mag-usap. Pasensya na po, Nay. Sige po, maliligo na ako. Papasok na rin ako. Matapos kumain ay naghanda na rin si Joren. Papasok siya kahit nakulang siya sa tulog. Mas mainam na para sa kanya ang nasa trabaho. Ang mahalaga, meron siyang nakakausap. Pagdating niya sa funeraria ay naroon na si Morel. Kaswal niyang inilagay ang kanyang mga gamit sa locker. Late ka yata pre ah. Oo nga eh, kulang sa tulog. Tumawa ng mahina si Morel. Bakit? Iniisip mo pa rin ba yung bangkay? Tumango si Joren. Ayaw na sana niyang pag-usapan yon, pero mukhang hindi na niya yata yun maiiwasan. Lalo pat habang tumatagal, palala ng palala ang kanyang mga nararanasan. Hindi ko pa rin kasi alam kung paano ko sasabihin kay boss yung nangyayari. Hayaan mo na. Nakausap ko si Sopronio kanina. Sabi ng mga pulis, wala na raw gustong mag-claim. Tinamad na rin yung mga loko na mag-asikaso. Ganun ba? Buti naman. Binuksan ni Morel ang silid at saka sila pumasok. Pare, alam ba yung chismis sa lugar natin? Chismis? Anong chismis? Kumakalat yung parte ng katawan ni Chop Chop Lady na inayusan mo. Naniniwala ka ba dun? O sadyang kwentong barbero lang yun? Napaigpit ang yakap ni Joren sa bakal. Napansin naman yun ni Morel. Sa tagal kasi nilang magkakilala, alam na ni Morel kung kailan tensyonado si Joren. Pre, nanginginig ko. Kalma. Ano ba problema? Kumuha ng tubig si Morel at pinainom kay Joren. Nang maging kalmado na ang lalaki ay saka ito nagkwento. Morel, pare, yung mga chismis na naririnig mo, totoo. Sa katunayan nga niyan, pre. Kaninang madaling araw, ako mismo nakaranas ako. Naging interesado si Morel. Tumabi ito sa tabi ni Joren. Hindi nga.
Seryoso ka? Hindi ko nga alam kung bakit ko nararanasan yun eh. Kanina, nakita ko yung ulo ng babae pre. Tumatawa siya. Nakakatakot. Para akong tatakasan ng kaluluwa eh. Uy, anong ginawa mo? Malamang, tumakbo ko. Nakakatakot eh. May ginawa ka ba pre sa bangkay? Gagi, wala. Inayos ko yung trabaho ko, no? Inabot pa nga ako ng 6 na oras dun eh. Bakit ganyan? Bakit ikaw ang minumulto? Di ba dapat multuin niya yung mga pumatay sa kanya? Hindi ko nga alam pare. Pati nga si Papa nakakaranas din daw. Binti naman yung nakita niya tapos gumagalaw. Ganun ba? Siya yata nga yung pinag-uusapan sa terminal eh. Tumango na lamang si Joren. Bakit kaya? Ano, gusto mo ba pakonsulta ko sa bayan? May espiritista dun. Samahan kita. Sigurado ka, effective ba yun? Baka modus lang yun ha. Effective yun. Ano, mamaya? Huwag kang mag-alala. Magkasama naman tayo eh. Sige pre, bahala na. Puntaan natin. Subukan natin, wala namang mawawala, di ba? Lumipas ang mga oras ay natapos na rin ng magkaibigan ang kanilang trabaho. Tulad ng kanilang napag-usapan ay pupuntahan nila ang sinasabing espiritista sa bayan. Mula sa funeraria ay kailangan nilang bumiyahe ng halos 1 oras. 9:00 pa lang naman noon kung kaya't may nasakyan pa sila. Malamig ang simoy ng hangin na siyang nakakapagpatayo ng balahibo ni Joren. Kinakabahan siya. May parte ng kanyang utak ang nababahala sa maaring malaman niya. 10:30 na nang makarating sila sa lugar kung saan naroon ang sinasabi ni Morel na espiritista. Medyo liblib na ang lugar. Kinailangan pa talaga nilang dumaan sa madilim na halamanan para lang makapunta roon. Ayun pre yung espiritista. Tinuro ni Morel ang isang matandang lalaki na abala sa pagsisibak ng kahoy. Agad silang lumapit doon. Napatingin naman sa kanila ang matanda. Anong kailangan niyo sa akin? Sir, magandang gabi po. Bumiyahe po kami para lang po makita kayo. Kayo ba yung kilalang espiritista sa lugar na ito? May gusto lang po sana kaming ikonsulte. Pagsabing yun ni Morel ay dumako agad ang tingin ng matandang lalaki kay Joren. Konsulta ba ka mo? Etong kaibigan mo? Po, paano niyo po nalaman? Mabigat ang nararamdaman ko sa lalaki gito. Ali kayo, sumunod kayo sa akin sa loob. Wala nang sinayang na pagkakataon ng magkaibigan. Sumunod sila sa matanda. Pagpasok nila sa medyo madilim na bahay ng matanda, namangha sila sa dami ng borloloy na nakasabit sa mga pader. Anong pangalan mo? Ako po si Joren. Hinawakan ng matandang lalaki ang kanyang kamay. Pumikit ang matanda. Ano pong ginagawa? Huwag ka maingay. Pagdilat ng matanda ay nanlaki ang mga mata nito. Ano pong masasabi nyo? Sabihin mo sa akin, kasama mo ba sa bahay ang tatay mo? Tumango si Joren. Opo. Nasa pag-ani bang tatay mo? Pupuntahan siya ng isang nilalang, isang babaeng pinatay, Chinap-chap. Pupuntahan siya. Magmadali kayo, baka hindi nyo na maabutang nasa katinoan pa. Sandali po, si Joren pong pinapakonsulta ko at hindi ang tatay niya. Dahil sa tatay niya, may gumugulo sa kanya. Gusto ng nilalang na yon na lahat ng nakapaligid sa kanyang ama magbayad. Morel, sigurado ka ba rito? Hinahawakan niya lang yung ulo ko ha. Magsasalita pa sana si Morel na may sabihin ulit ang matanda. Hindi basta kaluluwa ang babae. May sa demonyo yon. Kaya kung gusto mong mailigtas ang tatay mo, umuwi ka na. Maninigil na ang babae.
Nag-abot na kagad ng bayad si Morel sa matanda. Bago sila umalis, binigay sa kanila ng matanda ang isang rosaryong itim. Sakaling maabutan mo pa ang tatay mo, isuot mo ito sa kanya. Tinanggap na lamang ni Joren yon. Walang ano-ano ay umalis na rin sila kaagad. Habang nasa biyahe ay saka lamang naramdaman ni Joren ang pangamba para sa kanyang ama. Pakiramdam niya ay may katotohanan ang sinasabi ng matanda. Makalipas ang halos 1 oras ay nakarating na rin si Joren sa kanilang barangay. Hanggang kanto lamang sila dahil biglang umulan ng malakas. Hindi na nakapasok ang tricycle. Agad na tumakbo si Joren papunta sa kanilang bahay. Wala na siyang pakialam kung mabasa sila ng malakas na ulan. Nang makarating sila ay patay ang ilaw sa loob. Lalong kinabahan si Joren kaya dali-dali siyang lumapit doon. Pinindot niya ang switch ng ilaw. Naabutan niya ang kanyang ama na nasa sulok. Takot na takot. Umiiyak na ito at parang mababaliw. Nakaramdam siya ng awa sa ama. Nakalimutan niyang mag-isa lamang yon sa bahay nila dahil umalis si Nelson at ang kanyang ina. Tay, ano nangyari? Yung chop-chop lady, nandito siya, papatayin niya ako. Napalingon si Joren at Morel sa pinto nang makarinig sila ng mga yabag. Nanlaki ang mata nilang dalawa, gulat na gulat. Sa may bandang bintana naman ay bigla na lang pumasok doon ng isang kamay. Tila gumagapang pa ito. Mula naman sa kusina ay lumabas naman doon ang ulo na gumugulong pa. Ang katawan ng babae ay parang uod na inasinan. Tigilan mo ako! Oo na! Aaminin ko na! Aamin na ako! Magsusubong na ako sa mga pulis! Layuan mo lang ang pamilya ko! Nagsiksikan sila sa sulok ng mga sandaling yon sa sobrang takot. Gumapang ang mga parte ng katawan ng babae sa kanilang harapan. Mga ilang sandali lang nagpatay sindi na ang ilaw. Naaninagan lang nila ang unti-unting nabubuong katawan ng babae. Pakiusap, tama na. Aamin na ako sa mga pulis. Tutulong na akong makamit mo ang hustisya. Pagbalik ng ilaw, wala na ang babae. Sinamantala na ni Joren yon para sa pilitang isuot sa ama ang itim na rosaryo. Ilang minuto pa silang nakiramdam. Hindi na nila nararamdaman ang presensya ng babae. Pansamantala na muna silang umalis nung oras na yon. Habang naglalakad sa gitna ng ulan patungo sa istasyon ng mga pulis, naikwento ni Ambet sa dalawa ang tunay na nangyari. Tay, sabi mo nga sa akin, ano bang ginawa mo sa babae? Wala akong ginawa sa kanya. Kasi, nasaksihan ko kung papaano siya chap-chapin sa gubat. Pinatay siya ng isang mayamang pamilya sa kabilang barangay. Hindi ko alam ang dahilan pero yun ang nangyari. Nalaman nilang nakita ko ang nangyari. Pinagbantaan nila ako na papatayin ako. Kaya wala akong nagawa anak kundi ang manahimik. Hindi ko nakala na aabot ang lahat sa ganito. Kaya ngayon, itatama ko na. Wala na akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Nawindang si Joren sa kanyang nalaman. Hindi niya inaasahan na ganun pala kabigat ang pasa ng kanyang ama. Pagdating nila sa istasyon ay agad na nagbigay ng salaysay ang ama ni Joren na si Ambet. Detalyado nitong sinabi ang mga pangyayari. Dahil sa sumbong na yon, naimbestigahan ng mayamang pamilya na pumatay sa babae. Nagkaroon ng maraming pagdinig. Matapos lang ang ilang linggo ay napatunayang guilty ang mga suspect. Masaya si Joren para sa ginawang tama ng kanyang ama. Nabigyan ng hustisya ang brutal na pagpatay sa babae. Pero may kaakibat din na lungkot ang mga nangyari. Dahil sa ginawang katapangan ng kanyang ama para sa babaeng biktima, nauwi ang lahat sa malungkot niyang katapusan. Tay, sana masaya ka na dyan.
Pasensya na. Wala pang maayos na lapida sa puntod mo. Pero babawi ako kapag nakasahod na. Nasa harapan si Jory ng puntod ng kanyang ama. Nakangiting pinagmamasdan ang larawan na inilagay niya sa gilid. Siguro naman, matatahimik ka ng babae ka. Nakuha mo na ang gusto mong hustisya. Ngayon, hustisya naman ang tatay ko ang hahanapin ko. Malungkot si Jory nang sabihin yon sa isang babaeng puno ng tahi ang katawan habang nakaupo sa isang nicho. Matapos yun, unti-unti na ring naglaho ang babae. At mula noon ay hindi na ito nagparamdam pang muli. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito